Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. Nung nakaraang araw nga pala ay nakahuli kami ng palos at hindi nga nagkasundo ang aking buyok at yung kukuha dito sa amin. Kaya naman naghanap nga kami ng iba pang kukuha na medyo mahal-mahal ang presyo. Nagkasundo nga sila sa 300 pesos per kilo mga mare, kaya medyo malaki-laki nga ang kita namin noong nakaraang araw. Karating nga namin dito sa laot ay agad na nga silang dumiretso dito sa aming alawa kung saan nga nakalagay yung mga palos na nahuli namin. Medyo malalaki na nga ang alon ng mga oras na yan dahil tanghali na nga sila nung dumating. Pero okay lang naman daw sabi ng aking buyok at ang mahalaga nga daw ay bakuhan na nga itong aming mga palos kesa nga daw mawala pa. Makakawala pa! Hindi kayong dalawa ka. Nandyan ba iba? Muntik pa nga makakawala yung isang palos mga maret, mabuti na lang talaga at nahuli nga nila dahil sayang naman na. Niloloko ko pa nga itong bata at sabi ko nga siya na lang ibayad sa amin dahil wala nga kaming anak na lalaki. Ikaw na lang ibayad ah. Ikaw na lang, wala kaming anak na lalaki. Bakit? Ikaw na lang eh. Ikaw na lang bayad. Magkabalag pa tayo. Baka makawala yan. Sabay-sabay mo na lang. Tapos limas. Wala ka na, sakay na ikaw. Okay. Curly. Ayan ang balos. Baka makawala, baka ikikagatin. Ano boss? Thank you po, thank you po. Dito kayo duwadaan na sa amihan. Takot daw siya sa alon kanina eh. Lalaki daw ng alon dun sa ano. Wala nga kaming dalang kiluhan dito sa laot, kaya naman pinakilo na nga lang namin doon sa bumili. Pinandaman sa akin ng video kung ilang kilo nga daw lahat-lahat ng palos na aming itinakal kanina. Tumimbang nga ito mga mare ng 21.5 kilos lahat-lahat. At nagkakahalaga nga ito ng 6,150 pesos. O diba, hindi na masama ni. Isa-isa nga nila itong tinimbang para nga daw makita namin kung ilang kilo ang isang piraso ng palos. Kinabukasan naman ay sumama naman sa amin si Megan at si Kuya Nigel dahil mag-aayos nga ulit kami ngayon ng Skylab sa laot. Hindi pa kasi totally naayos ni Buyok ang aming Skylab dito at ngayon nga ay tatapusin na nga daw niya. Tatawa nga ako dito sa dalawang bata dahil ilang oras pa nga lang silang nandito sa laot ay nagpapauwi na. Sabi nga sa kanila ni Buyok mga mari, lumungoy nga daw sila para makauwi at mabuti na lang talaga at nandun nga lang sa kabilang Skylab ang kapatid ni Buyok kaya naman ihahatid nga daw sila. Gag! Gag pa kayong dalawa! Sabi sa inyo, may gagawin na. Diyan kapit! Kapit na yung dalawa oh. Inip na nga agad yung dalawa at akala nga daw nila ay masaya dito sa laot. Diyos ko dad. Tuloy-tuloy nga lang sa pagtatrabaho ang aking buyok at ngayon nga ikakabit na niya ang patuto nitong aming Skylab. Medyo lumalakas nga ang amihan mga mare pero dire-diretso pa rin siya sa paggagawa. Hindi na nga daw siya gagamit ng bangka dahil bang lalaki nga ng alon at mas mahihirapan pa nga daw siya sa pagkakabit nitong patuto. Kung hindi nga ako nagkakamali, ang purpose nga nitong patuto ay para ma-guide nga ang mga isda papunta doon sa Skylab. Guide. Guys, so nakakatakot. Napasok na yung aming bana.
Niyayaya ko na nga umuwi si Buyok mga mare, kaso nga lang ay hindi nga daw niya maiwan itong ginawa niya at sinimulan nga niyang patuto dahil pag hindi nga daw niya ito tinapos ay baka mabalandrahan nga lang ng malalaking troso. Yo! Kot! Kot! Naano ka na likod? Nalalagyan ng tubig! Ayoko, natatakot ako. Ayan o! Nagagalit na nga sa akin si Buyok ng mga oras na yan dahil sabi nga niya limasan ko nga daw yung bandang hulihan ng aming bangka pero hindi ko nga kaya mga mare dahil natatakot nga ako at nalulula. Tara na kasi, balikan mo na lang yan. Balikan mo na lang. Natatakot na ako. Dinadaranda na nga kami ng alon mga mare dahil kanina nga ay nandun lang malapit sa Skylab itong bangka pero tingnan nyo naman at medyo malayo-layo na nga dun sa aming Skylab. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.